That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. With the manifestation, with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. If your evidence is strong, you keep silent because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Ipipilit ng House prosecutors na mamarkahan ang silyadong BIR box bilang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dumistansya dyan ang Clerk of Court ng Senate Impeachment Court dahil iba ito sa kanilang naunang hili. Si Sheena Torno magbabalita. Natapos na nitong Huwebes ang marking of evidence sa Articles 1 at 2 ng magkabilang panig kaugnay ng kinakaharap na reklamo ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito ihahanda na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial order para sa July 6 impeachment trial. Pero hindi pa tiyak kung kailan mailalabas ito. Sa kabila niyan ay iginiit ng House Prosecutor na dapat mamarkahan sa pre-trial kahit ang sealed BIR box na lamang. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence. Hindi ba? Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. Pero ang pahayag na yan ng House Prosecutor ay tinabla naman ng Clerk of Court ng Impeachment Court. It's the first time I'm hearing it. I have not received any motion or request to that effect yet. Because now there's a difference with what they've said in the manifestation. With the manifestation, with the request that the box be opened, inventoried, and pre-marked. Paliwanag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na siya ring tumatayong Clerk of Court, wala naman silang natanggap na request para markahan ang mismong box. Sa ilalim ng National Internal Revenue Code ay hindi maaring buksan ang box na naglalaman ito ng confidential tax records. Tanging ang impeachment court lamang anya ang makapagpapasyang buksan ito. Gayunman na ipadala na sa mga senator judges ang manifestation ng House prosecutors, habang sa Biyernes naman ay magsusumite ng posisyon ang defense team. Samantala, hindi naman natatakot ang defense team ni VP Sara sakaling iharap ng prosecution si Mary Grace Piatos bilang testigo. Sa amin naman po, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Kinumpirma rin ng depensa na wala rin sa kanilang listahan ang kontrobersya ni si Mary Grace Piatos. Pero bukod kay Piatos ay ihaharap din ng prosecution bilang testigo si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Sinabi pa ni Attorney Michael Powa ng depensa na maging siya ay haharap din bilang testigo ng prosekusyon na dati na rin ginawa niya noong pagdinig ng House Committee on Justice. And I don't have any problems with that. Lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel to Vice President. Wala naman sigurong problema. Matatandang ibinahagi na rin ng defense team na pisikal na haharap si VP Sara sa impeachment trial kung kinakailangan. Pero hindi pa masabi kung sa anong sirkumstansya haharap ang bise sa paglilitis dahil bahagi ito ng kanilang legal strategy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ipinaliwanag ng isang abogado kung bakit maraming batikos ang House Prosecution Panel sa legal team ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay sa nagpapatuloy na pre-trial briefing para sa nalalapit na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Si MJ Mondehar sa report. Binatikos ng House Prosecution Panel ang kampo ni Vice President Sara Duterte dahil sa umunoy pagpapakalat ng maling balita hinggil sa kanila. Pinuna rin ng prosekusyon ang hindi pagdalo ng Vice Presidente sa pre-trial conference habang humihiling naman sila ng karagdagang oras at team para mapabilis ang processing ng mga ebidensya. Ngunit para sa trial lawyer na si Attorney Raymond Batu, maingay lamang ang mga nag-aakusa dahil mahina raw ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. I've been into litigation practice for about 27 years and this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin mahina ang ebidensya. Dagdag pa ni Attorney Batu, halata na idinadaan na lamang sa propaganda at optics ng prosekusyon ang kanilang reklamo. If your evidence is strong, you keep silent because you want to
to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent. No? Kinisyon din ng prosekusyon ang paggamit ng defense team ni VP Sara, kina Ramil Madriaga at Antonio Trillanes bilang ebidensya sa impeachment trial. Ngunit para kay Attorney Batu, lumilikha lamang ng ilusyon ang mga kalaban ng Vice Presidente para palabasing mahina ang panig ng depensa. Pinupuna nila in order that to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted, then you have to concentrate on your evidence. Huwag mo kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence or evidence, I will also use my own evidence kahit na pareha. So it is a technique. Sa July 6 na ang nakalagdang umpisa na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News.